Ito mga sir, meron tayo isang ginagawa dito na NMAX na nalustrid yung kanyang nut doon sa may sa may makina. Simula lang yan nung nagpapalit ng mags doon na nalustrid ni Manong B. At ito wiwildingan natin dahil nalustrid yung nut. Papatungan natin ang nut uli, yung stud, saka wiwildingan sa gitna para matanggal natin yung pinakailalim. Dahil ayaw ni sir kasi na kakalasin yung makina pa. Kaya ilalagay natin tong tornilyo. Ilalagay natin to at i-welding natin to sa gitna para sumama yung stud. Yan. Siyempre bago tayo mag-welding dyan mga sir ay tinatanggal din natin yung battery para maiwasan natin yung masira yung ECU. Kahit yung positive terminal lang ng battery. Yan, medyo mahirap na lang talaga ito mga sir. Oo, danda lang yan. Kaya alam nyo naman, napakahirap na tanggalin yung stud nang hindi tinatanggal to. Yung pinaghihiwalay. Kaya ayaw ni sir na paghiwalayin yung makina o kalas-kalasin. Kaya ang ginagawa natin ay wiwildingan natin. Ispatan natin yung stud para matanggal natin. Kasi may pagkarainitan din naman yung stud, malambot din. Dalawang nut yung nalustrid. Simula nang nagpalit ng Boom X. Tapos sa kabila naman tayo para may ispatan din sa kabilang side. Ito lang yung mahirap dito mga sir, kasi dudukutin mo talaga yan. Yan, dito naman mga sir, wala namang malulusong na plastic kasi nga sa gilid lang naman yung plastic niyan, wala naman dun sa pinaka wieldingan. Yan, tatayin natin prepare sa inyan. Tukol tanggal rin ang wielding, matigas. Tig-weld mo lang. Full weld pala. Wala, full weld yan. Sa kabila naman tayo para ma-weldingan na naman. Yung T-rings na pinutol natin, sinira lang natin yung kanyang T-rings, yung sinira na natin yung T-rings natin para lang matanggal natin yung stud na lustred. Mapapansin yung mga saray pa yung place natin dahil dito pa ako sa Aguulaw nyo sa kabila kong branch ng GMK Motovlog or GMK Garage. Na-welding na, tapos itatry na naman na iikutin yung T-rings na pinutol na siyang tinornilyo natin doon sa stud. Yan, ito mga sara, hindi pa natin matanggal. Naputol na yung stud, kaya ang gagawin natin ay pag-ihiwalay na natin. Hindi talaga kaya. Mayroon talagang mga gantong stud bolt na napakahirap tanggalin. Kaya ang gagawin natin, dahil no choice naman talaga at tinala naman na natin ito ay lustrid na, pag-ihiwalay natin yung makina sa yung chassis. Bukod doon wala na kasi hindi naman natin wawalwalin yung makina, mismong yung stud lang para mapainitan natin nagamit ng butane kasi hindi naman tayo pwede magpainit ng butane ng doon kasi mayroon pang madamay. Kaya paghihiwalay na natin to.
Yan, medyo maraming kalasin dito. Yan, pag-iwalay mo namin ito mga sir. Ayan na pag-iwalay na yung makina saka chassis. At tatanggalin natin yung swing arm nya. Yan, para makita na natin yung tatanggalin natin. Ayan, tagilid na. Ito yung pinoproblema ng may-ari. Yan, parehas na low thread dyan. Low thread ni Manong B. Kaso kung mapapansin nyo, mas mahaba ito kasi dito. Kanina kasi nag-welding tayo dito at nabali sa gitna. Kaya ngayon tatry natin itong wi-weldingan, tapos papainitan natin ito ng butane para lumambot at maikot natin. Okay, ispatan muna natin. Ispatan natin ng welding. Kung sanang malambot lang sana to, kanina dun sa pag-welding ay matatanggal na sana. Merong mga ganun mga sila, malambot at may mga matitigas. Ito kasi matigas kaya naputol. Kaya ngayon pinag-iwalay natin para hindi tayo makasunog ng ibang mga clearings, ganun. Kasi madali lang din naman magpahiwalay at yun lang din naman ang gagawin natin ay ang paghiwalayin. Yeah, ito pinag-iwalay natin kasi ayaw niya ipawalwal yung makina niya. Lagyan natin ang nut, tapos wiweldihan natin ito sa gitna, saka natin papainitan. Ayan, naispatan na natin ang nut. At ngayon, papainitan din natin yan ng butin yan habang niluluwagan yung, yung nut para sure ball na bibigay. Sana bumigay. Huwag sanang maputol. Ayan, painit natin ang butin. Yun. Ito. Sige. Nakakawin dito. Higpit, luwag, yan yung ginagawa natin mga sir. Tapos pinapainitan natin para hindi naman putol. Yan, luwag na. Yan, sumama ka rin. Ito na mga sir, natanggalan na ito yung isa. Kaso paputol yung original stud nya. Kaya ginawa natin, kaya pinutol na lang, tapos binutasan na lang natin at niretrade. Kaya naipasok na natin to. Ganun din ang gagawin natin sa isa. Pinatatry mo natin weldingan kung kayang mahugot sa welding. Kasi sobrang tigas, hindi kaya. Stainless na yung customer din ang bumili niyan. Parang babali Okay.
Okay, try mo. Mabalik na din. Wala nga itong magagawa dyan. Kundi, ganoon din na naman gawin natin sa isa. Babalik talaga. Yan, ha? Sobrang talagang ano. Hindi kaya. Sobrang tigas. Tapos demo lang. Ayan, lahat ng paraan. Ayan, ginawa natin. Ganoon na naman ang gagawin natin dito. Ayan, puputulin yan, papantay, tapos tutuktukan natin. Tapos bubutasan natin ng maliit na barina. Tapos susunod ng medyo malaking barina na bala. Hanggang sa matanggal natin yung ano, yung may iwan. Ayan, kita nyo naman, sobrang hirap tanggalin talaga. No choice. Ayaw naman kasi ni customer na ipatanggal yung cylinder head mga sir. Kaya ginagawa natin ng paraan. Isa na lang naman ang kailangan namin ano, tapusin. Kaya paparin na ng maliit na butas. Tinuktukan mo natin para hindi malikot yung barina. Yan, maliit na kanona. Yan, barinaan mo natin ng maliit. Bubutasin muna natin yung stud. Pag nabutas na, susunod naman natin yung mas malaki ng konti dyan. Okay, tapos din. Yan, inabot tayo ng gabi kasi hapon na kasi ito nagpunta. Alas 5 na, ay 4:30 nagpunta. Yan, class pa tayo ng flarings kaya inabot tayo ng gabi. Kaya bukas na natin tutuloy para naman dun sa pagbabalik ng makina sa kanyang chassis. Pinaka-importante na tapos natin ngayon yung pinaka-importante dapat gawin kasi pag sinalpak-salpak naman din yan ay mabilis na. Okay, okay na to.